The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. After the 5,000 had eaten and were satisfied, Jesus made his disciples get into the boat and precede him to the other side toward Bethsaida, while he dismissed the crowd. And when he had taken leave of them, he went up to the mountain to pray. When it was evening, the boat was far out on the sea, and he was alone on shore. Then he saw that they were tossed about while rowing, for the wind was against them. About the fourth watch of the night, he came toward them, walking on the sea. He meant to pass by them, but when they saw him walking on the sea, they thought it was a ghost and cried out. They had all seen him and were terrified, but at once he spoke with them. "Take courage, it is I, do not be afraid." He got into the boat with them, and the wind died down. They were completely astounded. They had not understood the incident of the loaves. On the contrary, their hearts were hardened. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa panahon na dumaraan po ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo sa isang malakas na bagyo, malakas ang hangin, ganoon din ang alon sa dagat, dumating ang ating Panginoong Jesucristo at ang sabi niya, "Take courage, lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat ako ito." Sa moral theology, meron pong tinuturo na the four cardinal virtues, apat na pangunahing tinatawag na kapangyarihan, galing ng tao na magtatawid sa atin, makakatulong sa atin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una po ay tinatawag na prudence. Ito ang ginagamit natin sa pang-araw-araw na pagpapasya. Ito ang nagbibigay sa atin ng direksyon. Minsan tinatawag itong kabaitan. Minsan sinasabing ito ay foresight, wisdom, na tawag na prudence. Pangalawa ay tinatawag na justice, katarungan. Ito ang ating dapat na relasyon sa ating kapwa. Pangatlo ay tinatawag na courage o fortitude, tapang o lakas ng loob. Panghuli ay temperance, tinatawag na pagtitimpi. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi sa mga alagad, "Take courage, lakasan ninyo ang inyong kalooban." Tapang, kuminsan ang translation nito. Pag sinabing tapang, maaaring pumasok sa ating isipan ay ito'y katangian ng mga kalalakihan. Kaya kung ito'y kalalakihan, karaniwan, ang ating maaaring maisip, ang tapang, lakas ng loob, ginagamit yan kapag meron kang kaaway. Ang tapang, ang lakas ng loob, ginagamit yan ng mga sundalo kapag sila ay makikipaggiyera. Pero kung ang tapang ay para lamang sa kaaway o giyera, napakalimitado po ng magiging pangunawa natin sa virtue na ito. Sabi ni Santo Tomas de Aquino, ang courage, ang tapang, ay nagbibigay ng forma, nagbibigay ng hugis sa lahat ng mga virtues. Ibig sabihin, sa lahat ng panig ng ating buhay, kailangan natin ng lakas ng loob. Ito'y umaagos sa lahat ng ating kapangyarihan. Halimbawa, hindi lang sa giyera at hindi lang sa mga kalalakihan, yung maging honest, maging matapat sa pamumuhay, kailangan mo rin ng tapang. Lalo na halimbawa kung yung superior mo, yung nakakataas sa'yo, tinuturuan kang maging dishonest, tinuturuan kang magsinungaling, para tumayo sa katotohanan, maging makatotohanan, kailangan mo dyan ng tapang.
Yung halimbawa ay maging generous ang isang tao, maging mapagbigay, maaring financially o ng material na bagay, kailangan din natin dyan ng tapang. Kasi may mga taong takot magbigay sapagkat ang iniisip nila, naku po, ano mangyayari sa akin? Baka ako naman ang mawalan. Yung mag-alaga ng may sakit, may kailangan mo dyan ng lakas ng loob. Kahit nga yung sumakay sa eroplano, kailangan natin ng lakas ng loob dyan. Kahit na yung mag-aral, kailangan mo dyan ng tapang, kailangan mo dyan ng lakas ng loob. No? So makikita natin na sa pang-araw-araw nating pamumuhay, kailangan natin ito. Kahit na sa ating pagmamahal, kailangan natin ng lakas ng loob na magmahal. Meron akong kakilala, minsan sinabi sa akin, Father, ayoko na pong magmahal. Sabi ko, bakit ayaw mo nang magmahal? Sapagkat maraming beses na po akong nabigo. Maraming beses na akong nasaktan. Kaya ayaw ko na uling itry na magmahal. Kahit sa pagmamahal kailangan mo rin lakasan ng iyong loob. Kailangan mo rin tapangan, hindi po ba? Ang ating Panginoong Jesucristo, sabi niya sa mga alagad, take courage. Lakasan niyang loob. At bakit naman lalakasan ng loob? Ang sabi niya, because it is I. Nandirito ako. Kung meron man kayong paghuhugutan ng tapang ninyo, ay sapagkat nandirito ako. Ako ito, hindi ako multo. Tumingin kayo sa akin. Pwede nating kunin ang ating tapang, ang ating lakas ng loob sa ating Panginoong Jesucristo. Siyang nagbibigay nito sa atin, lalo na sa pagmamahal. Kailangan na sana magpahinga ng ating Panginoon sapagkat sa Ebanghelyo, bago itong paglalakad sa ibabaw ng tubig, nagpakain sila ng 5,000 tao itong Ebanghelyo kahapon. Pagod na ang mga alagad at ang ating Panginoon, nagdarasal ng ating Panginoong Jesucristo. Pero nung makita niya ang pangangailangan ng kanyang mga alagad, abay iniwanan niya yung kanyang ginagawa at pumunta siya doon sa mga taong nangangailangan. Pinakikita ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang labis na pagmamahal sa atin. At ang pagpapakita niya ng pagmamahal ay isang bagay na konkreto. Minsan tinanong niya sa San Pedro, do you love me? Yes, Lord, I love you. Ang sabi ni Pedro, ang tugon ng ating Panginoon, feed my sheep, tend my lamb. Kung mahal mo ako, hindi lamang salita. Ang pagmamahal ay isang bagay na konkreto. Sapagkat iniuutos ng ating Panginoong Jesus, mga nagugutom pakainin mo, nauuhaw, bigyan mo ng maiinom, yung walang bahay, shelter them, yung mga hubad, damitan, may sakit, bisitahin, ang nakapreso, bisitahin din. Yung patay, ilibing. Mga bagay na konkreto ang pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang pag-ibig. At ang utos niya, ang sigaw niya, lakasan mo ang iyong loob. Kung tayo po ay dumaraan sa bagyo ng ating buhay, di po ba't dapat nating hilingin sa ating Panginoong Yesus na sana ay samahan niya tayo? Ako'y naniniwala na tuwing tayo nangangailangan, tuwing tayo ay natatakot, katulad ng mga alagad, nandiriyan ng ating Panginoong Yesus. Sinasabi niya sa atin, it is I, ako ito. Bakit ka natatakot? Lakasan mo ang iyong kalooban. Bagong taon, 2021, tayo'y patuloy na maglalakbay. Tayo'y patuloy na maglalayag sa buhay na ito. Maaring may dumaan na malakas na hangin sa buhay natin. Maaring ang alon ay napakalakas at ang bangkang ating sinasakyan, gumegewang-gewang, maaari tayong talagang matakot. Pero katulad ng mga alagad, kung ang ating Panginoong Jesucristo'y kasakasama natin, ano po ang ating dapat na katakutan? So palagi po nating isipin ng Panginoong Jesus, hindi tayo iniiwanan,
Nanduroon lagi ang kanyang pagmamalasakit sa atin kung saan may pangangailangan ng tao. Nanduroon ang ating Panginoong Jesucristo. Bigyan niya sana tayo ng puso, no? Na talaga namang merong power, no? Of the will na ma-overcome natin kung ano bang buwabalot na takot sa ating buhay. At ito rin ay ating maibahagi sa ating kapwa. Huwag po tayong matakot. Sama-sama po muli tayong maglakbay at harapin natin ang bagong taon, ang 2021, nang mayroong pag-ibig sa ating mga puso. Sabi ni St. John sa first reading, perfect love cast out fear. Kung talagang punong-puno ng pagmamahal ang ating mga puso, nanduron din ang ating Panginoong Yesus, nanduron ang Diyos. At ano pa ang ating dapat katakutan kung nandiriyan ang ating Panginoon?